Kaya kailangan dapat maraming pag-aaralan kung tutuusin. Kasi ako, simula nung itinatag nila yung PUBMP na yan, 2018, inaral ko na po yan eh. Yung 10 components po ng PUBMP, mahirap po ito pa rin kapag kaming mahihirap ang iintindi. Sa daan patungong modernisasyon, nananatiling na pag-iiwanan ang hanay ng mga tsuper. Makailang beses mang ipagpaliban ng gobyerno ang deadline ng konsolidasyon, nananatiling dehado pa rin ang maraming driver at operator na pilit na ipinapasok sa programa. Sa patuloy na pagdaluyong sa kalsada ng mga driver at operator sa kanilang laban para sa kabuhayan, ang tuluyang pagbabasura na ng programa ang ikinakampanya ng transport sector. Ang kanilang dahilan, mananatiling dehado ang mamamayang Pilipino sa ilalim ng programa. 27 kilometro ang idinayo ng mga driver at operator ng rutang Pateros EDSA Pasig patungo sa Batasang Pambansa para sa isinagawang pagkilos nitong ika-31 ng Enero. Sakay ng pampasaherong jeep na Danny Boy, nakiisa ang mag-asawang Marvin at Angelica Maranan sa protesta. Tulad ng maraming pamilyang nakiisa sa ikinasang tigil pasada netong nakaraang taon, ang kawalan ng konkretong solusyon para sa maayos na transisyon para sa mga jeepney driver at operator sa ilalim ng PUVMP ang nagtulak kina Marvin at Angelica na makilahok sa mga pagkilos. Ang hirap. Ang 1,000 niyang inuuwi minsan sa bahay, kulang pa sa amin. Dati yung kinikita namin maghapon ngayon, dati hapli lang yun eh. Si Ate Rizalyn naman ay operator at asawa ng driver na si Ka Dani. Kasulukuyan siyang nag-aaral at nakutungtong na sa senior high, habang ang kanyang anak naman ay nasa grade school. Doble ang gastusing hinihingi sa kanya bilang ina at bilang estudyante. Mag-aaral pa ng high school, ng college, magkano ng college niya at saka ng high school, di ba napaka-taas na ng tuition. Hindi naman halos lahat ng school is libre. Opo. Paano kung mamamasahe pa? Kung susumahin, nasa 480,000 piso ang total na kailangang ihulog ni Tatay Marvin para bilhin ang traditional jeep na kanyang pinampapasada. Di hamak na mas mura kumpara sa 2.8 na milyong pisong halaga ng isang imported modern jeepney. Sa kabuuan, aabot sa 4 na milyong piso ang gastos ng mga driver at operator sa PUVMP, kasama ang 6% interes sa amortisasyon na tatagal sa 7 taon. Hindi katakatakang nananatiling tutol sa PUVMP ang maraming driver at operator. Sa 3 buwan na ibinigay nila, mas lalo nilang ginikipit ang ating mga driver at operator. Dahil hindi naman nila magagawa ng maayos ang kanilang hanap buhay, patuloy nilang iisipin ang paglaban at pagsulong para ibasura ang ating phase out na ginagawa sa ating ng gobyerno sa kanila. Kami pagtingin namin kung bakit din nakakailang urong na o ilang bigay ng extension na ang gobyerno sa ating mga driver. Magpapakita ito na talagang hindi pa sila ganun kahanda at hindi totoo na marami ang nakakatugon, na marami nang pumapayag na sa modernization na sinasabi nila. Sa bawat pag-urong ng deadline ng konsolidasyon, lalong tumitibay ang katwiran ng mga tsoper na ibasura ang programa. Kakawin ng panawagang pagbabasura sa PUVMP ay ang pagsulong ng mga konkretong solusyon na mas nakatuon sa ganas ng mga tsoper. Taliwas sa sinasabi ng gobyerno, standstill and traffic, it does not move, and all the time, people of the Philippines are inhaling the fumes. Matagal nang nagmomodernisa ang mga tradisyonal na jeep. Simula noong dekada 70, unti-unting lumago ang seating capacity ng mga jeep mula 5 pasahero hanggang sa 22. Subok na rin ng mga tradisyonal na jeep ang iba't ibang uri ng makina na tulad ng Euro 4 na makina ng modern jeep ay pasok din naman sa mga pamantayan ng Clean Air Act. Matagal nang ipinapanawagan ng transport sector na huwag nang imandato ang pagbili ng Euro 4 na makina ng dayuhang kumpanya at sa halip ay pondohan na lang ang mga lokal na pagawaan para sila ay makalikha ng komportable at low emission na jeep. Mapoprotektahan ang hanap buhay ng transport sector kung hindi na inaasa sa dayuhan ang transportasyon ng bansa.
Wala pong ibang dapat gawin ng gobyerno, tugunan ng kagiat ang pangangailangan ng mga tao. Sa balikang pag-aabot ng butil-butil na bayad sa loob ng jeepney, sari-saring discount, tugtugin at malakarnabal na balat nito, makikitang ang pagmamaneho ay hindi lamang negosyo kung hindi pangkaabuhayan. Hudyat ang lumalaking pagkilos kontra modernisasyon na hindi pa nalalapit ang huling busina ng hari ng daan. Isang pag-usad ang 27 kilometrong dinayo ng mga maranan sa lakbaying bubunuin patungo sa malayang pasada. Sa mga darating na araw, tiyak na magpapatuloy ang pagsulong ng mga driver at operator para sa kanilang asam na kinabukasan. Ako si Luis Lagman, nag-uulat para sa Philippine Collegiate.